Ang bandang White Lion ay ang isa sa tumatak sa atin mula pa nung huling bahagi ng dekada 80. Dahil sino ba naman ang makakalimot sa ganda ng kanilang mga awitin? Pero alam nyo ba na ang kantang Till Death Do Us Part at You're All I Need ay sa Indonesia at dito lamang sa Pilipinas nakilala? Sayang nga lang mga tropa dahil ang mga talentado at mahuhusay na musikero na ito ay hindi masyadong sumikat sa ibang bansa. Yan ay dahil sa bulok na sistema ng kanilang management. Napakahusay din ng kanilang gitarista na si Vito Bratta. Dahil talagang tumatak sa nakikinig ang kanyang mga guitar solo. Sinabi pa nga ng journalist ng Kerrang Magazine na si Derek Oliver na mas magaling pa nga ito kaysa sa gitaristang si Eddie Van Halen. Pero yun nga lang ay hindi ito nabigyan ng malaking break. Paano nga ba nabuo at bakit maagang nabuwag ang bandang White Lion? Yan ang ating pag-uusapan. Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Noong November 1982 ay nagsimulang mabuo ang White Lion nung magkita ang bokalista ng bandang Danish Lion na si Mike Trump at ng gitarista ng Staten Island na si Vito Bratta. Kaya sa pagpasok ng 1983 ay nagdesisyon ng dalawang ito na magsama upang magbuo ng sariling grupo para sa isang recording deal. Kinuha nga nila ang bahista na si Felix Robinson at ang drummer na si Nicky Capozzi. Dito nga nabuo ang bandang White Lion. Sila ay pumirma ng kontrata sa Elektra Records. Nabuo nila ang kanilang pinakaunang studio album na pinamagatang Fight to Survive. Subalit hindi naman ito nagustuhan ng kanilang record label. Kaya naman hindi pumayag ang mga ito na mailabas ang nasabing album. At ang malala pa ay tinapos ng Elektra Records ang kanilang kontrata sa White Lion. Pero isang kumpanya naman sa Japan ang nag-release ng kanilang album noong 1985. Yan ay ang JVC Records. Sa kalaunay binili ng Grand Slam Records sa Elektra ang rights ng album nila na Fight to Survive upang ito ay mailabas sa US. Pumalo ito sa top 151 sa Billboard 200. Ngunit pagkatapos ng 2 buwan, matapos ma-release ang kanilang album, ay nalugi naman ang Grand Slam Records. Nasundan pa ito ng pag-alis ng kanilang bassist na si Felix Robinson, kaya pinalitan siya ni Dave Spitz. Pero dahil nga sa wala na silang record label, ay muli silang nagsimula. Gumawa ang mga ito ng panibagong demo at nagsasagawa ng maliliit na konsyerto upang makahanap ng kumpanya na siyang hahawak sa kanilang grupo. Nakuha naman ang kanilang banda para gumanap sa fictional band sa pelikulang The Money Pit. Na-credit ang soundtrack nito sa White Lion, subalit hindi ito opisyal na nailabas. At sa pagtatapos ng 1985 ay umalis sa grupo si Dave Spitz dahil sumali ito sa Black Sabbath. Pinalitan naman siya ng bassist na si James Lumenso, tapos ay inalis nila sa banda si Nicky Capozzi na pinalitan naman ng drummer na si Greg DeAngelo. At sa wakas matapos ang halos 2 taon na paghihintay noong 1987 ay nakakuha na ang White Lion ng deal sa recording company na Atlantic Records. Umabot naman ng 6 na buwan bago nila mailabas ang album na Pride. Pero hindi naman naging sulit ang kanilang pagod dahil ang kanilang single na Wait ay hindi man lang nakakuha ng pwesto sa kahit anong chart sa US. Kasabay pa nito ang paglabas ng album ng Guns N' Roses na Appetite for Destruction, kaya naman lalo pang natabunan ang musika ng White Lion. Ayon nga sa kanilang bokalista na si Mike Trump, nung una ay halos dikit lang sila ng Guns N' Roses. Pero napag-iwanan sila ng mga ito sa sobrang kasikatan na kanilang nakuha. Ibang level na kasi noong mga panahon na yon ang pagsikat ng Guns N' Roses. Nagkaroon naman ng pag-asa ang White Lion nung sila ay makapasa na maging opening act ng mga naglalakihang banda noong mga panahon na yon, tulad ng Ozzy Osbourne, Stryper, Kiss at kung ano-ano pa. Nakapagpakita naman ng husay ang White Lion nang makasama sila sa Blow Up Your Radio American Tour ng AC/DC
Dito na nga sila nagkaroon ng sariling fanbase na kung saan ay nagsimula na silang mapansin at pumasok sa top 8 ng chart ang kanilang single na Wait. Pumalo sa pang number 11 sa album chart ang kanilang debut album na Pride at nanatili itong namamayagpag ng halos isang taon sa Billboard 200. Bumenta nga ito ng 2 million copies sa Amerika at naging 2 times platinum. Napansin na din ang kanilang kanta na Tell Me at syempre ang kanilang power ballad na When the Children Cry. Naging top 3 pa nga ito sa chart at nakakuha ng mas malaking fanbase dahil palagi itong pinapatugtog sa MTV. Itinanghal naman si Vito Bratta bilang Best New Guitarist sa Guitar World Magazine at Guitar for Musician Magazine. Noong kasing mga panahon na yon ay isa talaga siya sa nakikitaan ng napakalaking potensyal at maraming nagsasabi na isa siya sa pinakamalupit na gitarista. Ang sabi pa nga ng journalist ng Kerrang Magazine ay mas magaling pa di umano itong si Vito Bratta kaysa kay Eddie Van Halen. Sayang nga lang daw dahil hindi ito masyadong nabigyan ng break. Dagdag pa nga nito ang boses daw ng bokalisang si Mike Trump ay di hamak na pinagpala kaysa sa frontman ng Van Halen na si David Lee Roth. At sa huling bahagi ng 1988 ay nilabas ng White Lion ang kanilang video album na pinamagatang Live at the Ritz at One Night in Tokyo. Kumbaga mga tropa, ito na nga yung pinakasimula ng kasikatan ng kanilang banda. Pero malayong malayo ito sa nakuwang tagumpay ng mga banda na kanilang kasabayan. At sa kabila ng kakarampot na nakuha nilang kasikatan ay mapapansin ang palpak na sistema ng management ng kanilang grupo. Ayon nga sa bokalista nilang si Mike Trump ay may pangalan na sila pero para pa rin silang ordinaryong mga tao. Dahil nga kulang daw talaga sila sa promotion at wala sila nung tinatawag na cool rock and roll press stand. Yun bang gagawa ng issue para pagpiestahan ng media nang sa ganun ay pag-uusapan sila ng maraming tao. Sinabi niya rin na mas lalaki pa sana ang pangalan ng banda nila pero mariin itong inamin na sobrang na-burnout at na-pressure na sila para makabuo ng panibagong album na pinupush ng kanilang label. Mahirap kasi para sa kanila na makabuong muli ng kanta na magiging hit sa mga tao. Kaya naman dumadagdag ito sa matinding stress na kanilang dinadanas. Noong June 1989 ay nailabas ng banda ang kanilang ikatlong album na pinamagatang Big Game. Pumalo ang album na ito sa gold status at nakasama sa top 19 sa Billboard 200 album chart. Subalit hindi naman naging matagumpay yung mga kanta na nakapaloob dito dahil pumalo lamang sa pang number 52 ang Little Fighter at pang number 59 naman ang kanilang cover song na Radar Love na mula sa bandang Golden Earring. Ang ikinasama pa ng loob ng bokalista nilang si Mike Trump ay ang ibinigay na mababang rankings ng Kerrang Magazine. Binigyan nga lang kasi ng mga ito ang kanilang album ng rank bilang 1 out of 5. Noon kasi mga panahon na yon ay napakahalaga talaga sa mga banda ang isinusulat na reviews tungkol sa kanila ng mga magazine. Ito kasi yung pinakabasihan para lalo pang makahatak ng mga fans ang isang artist na tila ba sa kanila nakasalalay ang kasikatan at pagbagsak ng karera ng mga ito. Isa din kasi ang Kerrang Magazine sa pinakamalaking publishing company noong mga panahon na yon. Kaya naman napakalaking impact para sa White Lion na mabigyan lamang ng mababang ranggo. Noong 1991 ay nilabas naman nila ang ika-4 na album na Main Attraction. Dito ay talagang naglaan sila ng halos 2 taon para sa pagsusulat ng magagandang awitin na masasabing ito na yung pinakamagandang album ng White Lion. Nakapaloob nga dito ang instrumental o guitar solo ni Vito Bratta na pinamagatang Blue Monday. At ang inakala nating sumikat sa buong mundo na Till Death Do Us Part at You're All I Need. Dahil ayon sa datos ng music industries, sa Indonesia at sa Pilipinas lang pala ito sumikat. Pero kahit na sobrang ganda ng mga awiting ito, ay naging problema kasi nung mailabas nila ang kanilang album, ay nauso naman ng grunge music. Kasabay nito ay ang pag-release ng Nirvana ng kanilang album na Nevermind na lalo pang nagpakilala at nagbukas ng kaparehong estilo ng musika tulad ng Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden at kung ano-ano pa. Kaya naman natabunan ang glam metal band na sumikat mula pa noong mid-80s kasama na nga dyan ng White Lion.
Ang masakit pa nga rito ay tinalikuran na rin sila ng MTV. Pero hindi lamang sila, kundi pati na rin ang iba pang mga hair metal na kanilang kasabayan. Hindi na nga raw pinapalabas ng MTV ang kanilang mga awitin. At nung isasagawa ng grupo ang kanilang European tour, ay sinabayan pa ng pag-alis ng kanilang bahista na si James at ang drummer na si Greg. Kaya kinuha nilang kapalit sina T-Bone Cardona at Jimmy DeGrasso. Subalit nagpatuloy pa rin ang pagbagsak ng White Lion. At isang araw, dahil na rin sa matinding pagod at stress dahil sa pinagdadaanan ng kanilang banda, ay sinabi ni Mike Trump kay Vito na huling concert na nila ito sa Boston noong September 1991. Pero sumagot lamang si Vito Bratta ng okay at wala nang narinig sa kanya na kahit anong argumento. Kaya nung matapos ang kanilang pagtatanghal nung gabi na yon, ay tuluyan ang nabuwag ang White Lion. Ayon kay Mike ay wala talaga silang naging alitan sa pagitan ni Vito Bratta. Malaki lang talaga ang pagkakaiba nilang dalawa. At ang problema pa ay wala silang pagkakaibigan sa labas ng banda. Kumbaga ay nagsama lang sila dahil sa musika. Kaya pa nga nilang makipagsabayan ng mga oras na yon. Ang kailangan lang ng banda ay ang konting pahinga at baguhin ang kanilang estilo ng tugtugan. Subalit walang lumaban para manatili ang kanilang banda. At tuluyan ang sumuko ang lahat ng mga miyembro nito. Samantalang si Vito Bratta ay nanatili sa Atlantic Records upang tumulong sa pagbuo ng ilalabas na album ng bandang CPR. Sa kalaunay sinubukan pa nitong magbuo ng panibagong grupo pero hindi naman sila nakilala hanggang sa hindi na ito nagpakita. Binuo namang muli ng bokalista na si Mike Trump ang White Lion kasama ang mga bagong member. Sila ay nag-record ng bagong album na naging simula naman ang away nila ni Vito dahil sila ay nag-record ng hindi kasama at wala ang pahintulot nito. Nagkaroon sila ng problema dahil si Vito talaga ang nagmamay-ari o sole owner ng White Lions catalog at ang mga materyales tulad ng kanilang mga kanta ay solong pagmamay-ari na ng Bratas Vavoom Music Incorporated. Dahil wala nang karapatan umano itong si Mike Trump dahil ibinenta na nito kay Vito ang kanyang share nung mid-90s. Kaya naman nagbanta itong si Vito Bratta na kung patuloy na gagamitin ni Mike ang pangalang White Lion ay mapipilitan siya na magsampa ng demanda. Sa huling interview ni Vito Bratta kay Eddie Trunk noong 2007 ay sinabi nito na hindi siya nagsasara ng pintuan para sa isang reunion ng White Lion. Naging abala lamang daw siya dahil sa pag-aalaga sa kanyang ama na mayroong karamdaman at nagkaroon din daw siya ng injury sa kanyang braso na nakaapekto sa kanyang pagigitara. Pero sa huli ay nagalit na talaga ito sa nagiging agawan ng pangalan ng kanilang banda. Kaya naman dito ay natuldukan na ang pagsasama-samang muli ng White Lion at malabo na raw magkaroon pa sila ng reunion. Si Mike Trump ay nauwi na lang sa pagiging solo artist at patuloy na nagtatanghal. Nakapaglabas pa nga ito ng kanta na pinamagatang Everything is Alright. Samantalang ang gitaristang si Vito Bratta ay naging napaka-pribado ng kanyang buhay. Wala kang nga makikitang video na siya ay tumutugtog. May mga nagsasabing tuluyan na niyang tinalikuran ang musika.